Tayo pong lahat ay naghahangad ng kahulugan, naghahangad ng kasaganahan, kahulugan ng buhay. Kaya't patuloy tayong naghahanap, tumutuklas sa iba't ibang pamamaraan. Kaya't tayo ay nagsisikap sa iba't ibang bahagi ng ating karanasan, hinahanapan natin ng mensahe ang Diyos. Pero kung titingnan po natin sa Ebanghelyo, sa bawat desisyon ni Jesus, ang tanging kaisa niya, ang tanging nag-uudyok sa Kanya, ang tanging pinaghuhugutan niya, ay ang pagiging isa nila ng Ama. Kaya't anuman ang dumating sa kanyang buhay, ay kanya itong hidarap. Dumating sa punto bilang tao na gusto niyang tumigil sa nais ipagawa, dala ng kanyang panghihina. Pero minarapat pa rin niyang sabihin sa kanyang sarili, alisin mo sa akin ang saro ng paghihirap kong ito. Ngunit kalooban mo ang siyang maganap. Ito po yung magandang tingnan natin bilang mananampalataya. Sa bawat paghahanap at pagtuklas natin ng karunungan, sa bawat paghahanap natin ng kahulugan ng buhay, sino at ano ang daladala natin? Sana ang daladala natin at nilalaman o lalamanin ng puso natin ay si Jesus. Ano man pong desisyong mabigat, ano man pong desisyong malaki, ano mang desisyong maliit, pag nakabatay sa pagnanais at plano ng Diyos, hindi ka mapapahamak at makikita mo ang tunay na kahulugan ng buhay na ito. Kaya't inaasahan tayo mga kapatid, sa Ebanghelyo, hindi po ipinipilit ng Diyos ang gusto niya. Iminumungkahi niya. At kung tayo'y mapapasagana, desisyon natin yun. Pinili natin yun. At kung sa bawat pagdesisyon mo at pagpili, ngunit alam mong ito'y mali, at siyang ikakapahamak mo, hindi yun ginusto ng Diyos. Pinili mo yun. Wala kang sisisihin. Kaya nga sa mga magulang, na minsan, pagkausap ako, nagtatanong, Lord, o Father, bakit po yung anak ko? Ginawa ko naman lahat eh. Ibinuhos ko namang lahat. Nagpakabuti akong tatay, nagpakabuti akong nanay. Ito, hirap na hirap yung kalooban ko sapagkat napariwara yung anak ko. Sabi ko nga, wala ka ng kasalanan dun. Pinili niya yun, dinesisyonan niya yun, at ikaw ay nandun lamang, gumagabay. Ngunit tulad ng Diyos, hindi natin ini-impose sa kanila yung ano yung dapat. Inilalatag natin ang maayos. Sabi nga nila, nung bata tayo, ang dami nating natututunan. At pag ngayong tumatanda na po tayo, dapat mas marami na tayong nauunawaan sa buhay na to. Kaya nga't si Jesus, anuman yung kanyang desisyon, nakabatay sa kalooban at nais ng Diyos. Kaya po siya nagtagumpay. Kaya nga't kung ikaw ay nagdedesisyon, kaya nga tanong ko kanina, sino yung kasama mo? Sino yung, ano yung daladala mo habang nagdedesisyon ka? May mga taong nagdedesisyon, dala ng galit. Pag galit na galit, nagdedesisyon. Pag punong-puno ng insiguridad o insecurity, magdidesisyon. Then at the end of the day, they will realize
may mali. Isa pa, pag masayang masaya ka, huwag kang mangangako. Huwag kang magdidesisyon pag masayang masaya ka. Bakit? Baka yung maging desisyon mo, babatay lamang sa emosyon mo. Paano pag hindi ka na masaya? Paano pag hindi ka na pinapansin? Paano pag hindi na napansin yung ginagawa mo? Aalis ka na? Ang dami kong kilalang ganyan. Nung feeling nila, wala na silang halaga. Feeling nila, hindi na sila pinansin. Feeling nila, pinabayaan na sila. Pero, at the end of the day, sila naman talaga yung nagpabaya. Di ba? Hindi, ang buhay sa mundong ito is not all about receiving. If you want to know the real meaning of life, it's not all about receiving. It's all about giving. Sapagkat yun ang ginawa ng Diyos in the first place. Ibinigay niya ang lahat ng meron tayo. At habang nagbibigay siya, mas nakikita natin yung kalooban niya. Mas nakikita natin yung pagmamalasakit, pagmamahal niya. Kaya't hanggang sa huli, ipinadala niya yung kanyang bugtong na anak upang maipakilala sa iyo kung gaano kanya kamahal. Kaya't every time na naghahanap ka, every time na naghihintay ka, every time na bawat paggawa mo, kailangan may reciprocity, then at the end of the day, you will get tired. But the more you give, the more you offer yourself unconditionally, the more na nagkakahulugan yung buhay. Kaya nga't ang daming napapagod na tao. Pagod na ako, Father. Bakit ka napapagod? Pagod na akong magbigay. Hindi ka pagod magbigay. Pagod kang maghintay. Pagod kang maghintay ng kapalit. Kaya ka napapagod. But when you keep on giving and giving, sabi nga nila, the more you give, the more you are able to recognize your gift. The beauty of gift ay hindi mo makikita pag nasa kamay mo yung gift. Kailangan mong bitawan para ma-unwrap. Di ba? Hindi mo naman mabubuksan yung gift ng kamay lang. Nakahawak ka pa rin. Hindi mo siya ma-appreciate. That's why the only thing to do is to put down the gift, buksan mo, unti-unti. And you will start to appreciate the content of that gift. The same. Ibigay mo, the more ka nagbibigay, at nakikita mo na masaya yung binigyan mo, and that's what we call giving. Pag nasasaktan ka na habang nagbibigay ka, magbigay ka pa rin. Bakit? The more kang nagbibigay, the more mong makikita yung mission mo. Pero kung habang nagbibigay ka, naghihintay ka ng kapalit, mapapagod ka. Kaya nga't yung mga taong nagsasabing, pagod na ako, I want to give up, I want to change my environment, I want to change this idea of life of mine. Teka. Kaya ka napapagod, naghihintay kang palakpakan, naghihintay kang purihin, naghihintay kang pasalamatan, naghihintay kang i-recognize. Kaya ka hindi ka nagiging masaya. Kaya ang dami-dami mong daladala sa katawan. Ang dami-dami mo nang iniisip. Puproblemahin mo pa yung taong hindi namamansin sa'yo. Ang dami mo ng problema sa mundo. Ano ka? Selfish? Diba? Kaya nga't ang gagawin natin, binigyan tayo ng buhay para magbigay buhay sa iba. Hindi para kunin yung buhay niya, kontrolin mo para nakatutok sa sayo. Ang tawag doon, selfishness. Di ba yun ang ginawa ni Satan? Anong ginawa niya kay Eva? Anong sabi ng Diyos sa'yo?
Bawal kang kumain, mamamatay ka. Hindi ka mamamatay. Kumain ka, mabubuksan lang yung isip. Nung nabuksan yung kanyang isip, nakita niya yung hindi dapat niya nakita, na naging daan upang maging makasarili siya. Kaya nga't nagtago sila ni Adan. Kaya't ang tanong ni Jesus sa kanila, ng Diyos sa kanila, nasaan kayo? Hindi nagtanong ang Diyos dahil hindi niya alam. Nagtanong siya kasi gusto niyang malaman, nasaan ang puso mo nang magdesisyon ka? Kung yung puso mo nakabalot o nakatungtong o kinain ng galit, hinanakit, insecurity sa buhay, then you will realize, pagod na ako. Tignan mo yung mga mag-asawa na tumanggal na sa pagsasama. Hindi yan perfecto mga mag-asawa. May away din yan. Nag-aaway yan at matinding away minsan, nagtataasan ng boses. Pero they decided to stay and once again, to give themselves to each other. Dinesisyonan mo yun eh. Desisyon ang tawag doon. Pinipili mo yun. Kaya nga yung pagpili sa mahal mo, piliin mo araw-araw. Yung pagsunod sa Panginoon, pagpili yan araw-araw. Yung paglilingkod sa Panginoon, pagpili yan araw-araw. Hindi dahil pinili ng grupo mo ang ganito, doon ka rin pupunta. Nasaan yung identity mo? Dahil ayaw ng mga kasama mo, ayaw ka na rin. Dahil nagtampo sila, pagtatampo ka na rin. Susunod ka na lang sa agos. Nasaan yung identity mo? Nasaan yung desisyon mo? Kaya nga't sabi dito sa Ebanghelyo, hindi ipinipilit ng Diyos. Yun lamang makikinig sa Kanya, yun lamang yung Kanyang ililigtas. The same with us. Kung pipiliin mo ang kabutihan ng puso mo, piliin mo yan. Kasi hindi ka ipapahamak dyan. Pero yung kaibigan mo, na sinusulsulan ka at inaayunan ka sa mali mo, ang tawag doon, ipinapahamak ka. Hindi ka niya tinutulungang makita yung mali. Pag-isipan ninyo mabuti yan. Kung yung kaibigan mo, inaayunan ka sa mali mo, alam nilang punong-puno ka na ng pride, alam nilang may mali ka, pero mas pinili mo ang manatili sa iyong sarili at nakalimutan mong magbigay ng iyong sarili hanggang masaktan ka, yun ang tawag doon, nagiging masarili ka lang. Pero when you are able to give yourself, look what happened in the gospel. Sapagkat nagsalita lamang si Jesus, ganang sarili niya lamang. Hindi ganang sarili niya, yung Panginoon. Kaya't sana tayo po sa ating buhay, piliin po nating magdesisyon pagkasama natin ang Panginoon. Pagkasama mo ang Diyos, anumang desisyon na meron ka, hindi ka mapapahamak. Pero kung ang desisyon mo, may kasamang galit, may kasamang insecurities, may kasamang selos, may kasama kung ano-anong daladala mo, at the end of the day, mapapagod ka. Kahit ipangalandakan mong, masaya ako, ang saya-saya ko ngayon, malaya na ako. At the end of the day, hindi ka malaya. Kasi iniisip mo pa rin yung dahilan bakit nandyan ka ngayon sa katayo at kalalagayan na binilanggo mo sarili mo sa mamapait na nakaraan. Panahon na para palayain ang sarili. Isama natin si Kristo sa desisyon na yan. At pag pinili mo si Kristo, magiging masaya at makuhulugan ang buhay mo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.